Because personally, I also struggle a lot sa pagiging people pleaser. Yung mga pagkakataon na sana pala sinabi mo yung ganito para malaman nila na hindi okay sa'yo yung mga ginagawa nila. And there are many missed chances like that na looking back na sana pala, iba yung sinabi mo, na sana pala na hindi ako natakot na sabihin yung totoo. Sa panahon ngayon kung saan uso ang likes and follow, marami sa atin ang naghahangad na maging likable sa social media. Pero minsan napatanong ka na ba sa sarili mo, people pleaser nga ba ako? Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Demi at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga signs kung people pleaser ka nga ba at watch until the end to find out kung paano nga ba maiiwasan ito. I know it's uncomfortable na masabihan na people pleaser ka or even to admit, pero sa panahon nga ngayon kung saan pwede kang kumita sa likes, shares, and comments sa social media, baka hindi mo namamalayan na nagsishift na yung values mo in order to gain the approval of other people. O baka naman ikaw ay nasa isang toxic or highly competitive environment at ang pagiging people pleaser ang paraan para makasurvive ka. Anyway, before you continue watching, I just wanna remind you that this video's aim is not to shame you or to make you feel guilty, but to give you an awareness. Dahil sabi nga nila, ang unang step sa healing ay ang pagkakaroon ng awareness sa sarili mong toxic trait. Kaya naman, don't be hard on yourself, okay? Kapag kasi sinabing people pleaser, in simple definition, sila yung mga tipong mabait sa paningin natin all the time at agreeable sila dahil deep inside meron silang fear na ma-disappoint sa kanila yung mga tao sa paligid nila. Kaya naman, ang unang-unang signs ng pagiging people pleaser ay yung tipong hirap kang tumanggi o you can't say no easily. Gigilty ka ba kapag hindi mo magawa yung favor sa'yo o yung pag may nangutang sa'yo tapos di mo na pautang, konsensya ka? Try asking yourself kung ikaw ba yung tipo ng yes man? Yes ka lang ba ng yes all the time? At dahil nga hirap kang tumanggi, ang kasunod dyan, pangalawa ay yung meron kang weak boundaries. Ito yung effect ng pagiging yes man mo. Oo ka lang ng oo all the time, kaya naman hirap kang mag-establish ng personal boundaries. Pag sinabing boundaries, iyon yung kung hanggang saan ka lang. Yung tipong dapat sarili mong oras, pero binibigay mo sa iba dahil you make yourself available all the time. Kaya naman, akala tuloy ng lahat, available ka lagi. Pero bakit nga ba lagi kang oo ng oo? Kasi ito yung totoo. Yung pangatlong sign, you crave validation. I know this is hard to swallow, but you say yes all the time because it gives you the validation by being good, by being sacrificial. Try mong aminin sa sarili mo kung ito ba yung hinahanap mong approval sa iba by being good sa paningin nila. Mostly external yung validation mo dahil mababa ang self-worth mo. Dito maraming unconscious dahil ang issue na to ay internal. Meron kang identity crisis sa kaloob-looban mo at nakadepende sa paningin or point of view ng ibang tao yung value mo or yung worth mo. That is really, really sad. You only feel worthy, you only feel high kapag nakukuha mo yung validation ng ibang tao. That's why, number 5, ayaw mo ng conflict. Ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng confrontation. Sunod-sunod na to actually. At dahil nga ayaw mo ng conflict, agree ka na lang ng agree sa kung anong sinasabi ng iba. Pero deep inside, meron kang sariling opinion. Kaya naman, hirap kang magsabi ng totoo dahil takot kang maka-offend ng iba. Nako-compromise mo yung sarili mong opinion or perspective para lang hindi ka makasakit ng damdamin or just to avoid the confrontation, the debate, para tapos na yung usapan. Ayaw mo nga ng gulo eh. And number 8 na sign ay yung you feel responsible for other people's feelings, kaya naman inuuna mo yung kapakanan nila kesa sa sarili mo. I know there are times na may advantage yung lagi kang considerate sa nararamdaman ng ibang tao. To the point nga lang na, ayun nga, nako-compromise yung totoo mong truth, yung values mo, yung totoo mong opinion sa isang bagay. Kaya deep inside, number 9 na sign, meron kang resentment na nararamdaman dahil hindi mo magawang sabihin yung truth mo. Dahil pakiramdam mo minsan, tinatapak-tapakan ka, pakiramdam mo minsan, natitake for granted ka, at wala kang magawa dahil back in number 5 nga, takot ka or ayaw mo sa conflict. And last sign ng pagiging people pleaser ay yung lagi kang nagsasorry all the time kahit na hindi mo naman
kasalanan or wala ka namang ginagawang mali. Yung tipong hindi ka sanay ng walang sorry sa sentence mo dahil feeling mo nakakaabala ka all the time or feeling mo nagkakos ka ng inconvenience kahit hindi naman. Sounds familiar ba lahat ng mga signs na nabanggit ko sa'yo? Dahil kung mostly ay check ka sa mga nabanggit kong signs, ay sad to say, ay people pleaser ka. At kung meron naman akong hindi nabanggit na signs ng pagiging people pleaser, ay you can comment down below para mas papag-usapan natin ang issue na to. Para sa akin, magandang issue na pag-usapan ng pagiging people pleaser dahil nga sa panahon natin ngayon kung saan digital na ang lahat, we are all connected all the time through social media like Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and so on. And nakaroon ng tendency na nagkakaroon tayo ng mask sa kung anong gusto nating ipakita sa mundo. And to the point, yun nga, sa mga nabanggit ko, nakakompromise yung authentic and genuine self natin just to conform, just to avoid conflict with other people. Especially, usong-uso ngayon sa social media, yung cyberbullying or cancel culture kapag against ka or iba ka ng opinion kesa sa iba. Tatapatin kita na ginawa ko ang video na to dahil gusto kong ipaalam sa'yo na hindi ka nag-iisa. I mean, yung mga pagkakataon na sana pala sinabi mo yung ganito para malaman nila na hindi okay sa'yo yung mga ginagawa nila. And there are many missed chances like that na looking back na sana pala iba yung sinabi mo, na sana pala na hindi ako natakot na sabihin yung totoo. That's why I made this video para i-share sa inyo na hindi kayo nag-iisa na lumalaban sa toxic trait na to, and para rin sabihin sa inyo na pinapasabi ng Lord na hindi pa huli para baguhin ng toxic na ugali na to. Hindi ito yung katauhan natin bilang anak niya. And I think ang root cause ng pagiging people pleaser ay yung nabanggit ko nga na low self-worth o yung meron kang weak identity deep inside. Kaya naman, sa tingin ko, ang pinakamabisang solusyon para malabanan natin yung pagiging people pleaser ay yung pag-alala kung ano nga ba yung sinasabi ng Diyos sa buhay natin ayon sa kanyang salita. Wala akong ibang nakikitang paraan. I mean, wala akong ibang nakikitang words para mag-encourage sa atin na tigilan yung pagiging people pleaser. Because number one, in order for us to avoid this trait is by acknowledging or by remembering our worth and our identity bilang anak ng Diyos. Kasi yun nga, binabase natin yung validation, yung acknowledgement sa kung anong tingin sa atin ng ibang tao. Nakakalimutan natin na ano bang tingin ng lumikha na Diyos sa akin. At alam niyo ba na sinabi sa Galatians chapter 1 verse 10, "For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I will not be a servant of Christ." Mahalagang mahalaga na lagi nating ituon yung pansin natin sa kung sino ba yung piniplease natin. Piniplease lang ba natin yung ibang tao o piniplease natin yung lumikha sa ating may kapal? Alam niyo ba na merong kwento sa Bible na nangyari kung saan yung mga apostol pinipreach nila yung katotohanan about Jesus Christ, and yung mga tao around them galit na galit at gusto silang i-persecute, gusto silang patayin. Pero Peter boldly said this, "We must obey God rather than men." Kumbaga, kahit na alam nilang papatayin sila ng mga tao, pero nakatuon yung attention nila sa Diyos, mas gusto nilang i-please yung Panginoon kaysa sa ibang tao. That's why they were able to do amazing things. Sa panahon ngayon, alam ko marami sa atin ang nangangarap, and I think the only way for us to do amazing things is when we stop looking for people's approval and start looking for God's approval instead. So right now, I want you to be honest with yourself. Try evaluating yourself, try reflecting later kung ikaw ba ay people pleaser pa rin hanggang ngayon, kung ikaw ba ay nakatuon pa rin dun sa mga sinasabi ng tao sa'yo. Kaya rin sa pamantayan, kung paano mo malalaman kung people pleaser ka ba, ay kung yung mga ginagawa mo bang mabubuting bagay ngayon ay walang nakakakita, gagawin mo pa rin ba? O kung meron lang nakakakita. At kung napipressure ka sa mga tao sa paligid mo na sumung-ayon sa kagustuhan nila, kahit na hindi iyon yung gusto mo deep inside, just to conform, palagi mong tatandaan si Peter na apostol na we must obey God
rather than men. At the end of the day, it's all up to you. It's all your choice kung patuloy kang magko-conform, kung patuloy kang magsasacrifice ng totoong values mo, ng totoong authenticity mo bilang isang anak ng Diyos para lang mag-conform. It's your choice. Again, this is Demi. Thank you so much for watching and I hope nakatulong sa'yo ang video na to. Sa mga susunod, marami pa tayong tatalakayin like paano nga ba mag-say no at paano pa ba natin malalabanan yung mga toxic traits natin. Ayun lamang, maraming salamat. Always remember, God loves you. Okay? Bye-bye!